Mabigat ang naging paratang ng Department of National Defense laban sa China matapos umanong tangkaing suhulan ang mga tauhan ng nasabing ahensya para mag-spy. Una na ring inamin ng ilang tauhan ng ahensya ng gobyerno na nagamit ang kanilang kakayahan para magbigay ng confidential information sa China nang hindi nila nalalaman. Ayon kay Defense Secretary Gibo Chidoro, mayroon namanong patayan at ebidensya na tumatanggap ang ilang opisyal ng gobyerno na magsalita pabor sa China. Narito ang balita ni Alvin Pelobelio. Inamin ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na may mga tauhan ng Department of National Defense o DND ang sinubukan suhulan ng pera ng China kapalit ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad. Ito ang inilahad ng kalihim sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng DND para sa susunod na taon. Iniimbita sila na mag-sideline in various topics. No? Kung pwede sila gumawa ng paper sa sinasabing think tank. So dahil may pabuya ito, wala namang operational security protocols na mahigpit noong mga panahon na yon. Ito'y di o manay pinatulan hanggat sa na nagkaroon ng mas detalyadong impormasyon ang hinihingi. Paggigiit ng kalihim, may mga batayan umano para pagsuspetsahan naman ng ilang opisyal ng pamahalaan na umano'y nakatanggap ng suporta mula sa China upang maglabas ang mga ito ng pahayag na pabor sa posisyon ng Beijing sa West Philippine Sea, maging ang mga nakaraang pahayag ni Teodoro laban sa Embahada ng China sa Manila. Ayon sa kalihim, hindi raw diplomatikong website ang ginagamit ng Embahada ng China. Ito'y dahil na rin sa tila ba pangingialam daw ng Beijing sa pagpapatupad ng otoridad ng batas sa Pilipinas. There are some, undeniably, that the pronouncements speak for themselves. However, I'd like to point out too that the Chinese embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution. Sa pahayag ng embahada, hindi raw sila nangingialam sa internal affairs ng ibang bansa, kasabay ng muling pag-iit na mananatili ang embahada sa pagprotekta sa kanilang mga nationals. Samantala nanindigan naman si Teodoro sa panukalang pondo ng DND na wala pa sa kalahati ng panukalang pondo na 142.95 billion pesos military and uniform personnel o MUP pension dahil nasa 70.88 billion pesos lang ang pensyon ng mga military personnel habang ang natitira ay mapupunta sa pensyon ng iba pang uniform personnel. May kabuang 324.63 billion pesos ang panukalang pondo ng DND para sa fiscal year 2027. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.